Mapagpalang umaga po sa atin lahat at welcome po sa ating online devotion ngayon pong umaga. Ang ating scripture po ay matatagpuan po sa Matthew chapter 4 verse 19. Isang verse lang po ang aking kinuha. Sabi nga po dito is, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." So sabi nga po sa Matthew chapter 4 verse 12 to 23, yan, ito yung ating scripture for this morning. But kinuha ko lang po ang verse 19. Sabi nga doon, or if you're going to read those scripture po or sa text, ay makikita natin ang simula ng public ministry po ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagsimula sa palasyo o sa mga religious leaders, di ba? Kundi sa Galilee, isang lugar na tinitignan ng iba na ordinary at minsan ay minamaliit po ito ng mga ibang tao or mga ibang mga scribe or mga Pharisees, di ba? Kasi parang simpleng lugar lang kasi ang Galilee. Pero dito pa lang ipinapakita ng ating Diyos na ang kanyang liwanag ay para po sa lahat. Kasi sa unang mensahe po ng ating Panginoong Jesus ay malinaw na diretso, sabi niya po dun sa, binasa niya dun sa lahat is, "Repent for the kingdom of heaven has come near." Diba? Repent for the kingdom of heaven has come near. Ang repentance po kasi ay hindi lang pagsisisi, kundi pagbabago ng isip, puso, at direksyon. Ibig sabihin, hindi na tayo babalik, di ba? Babalik sa dating paraan ng pamumuhay. Pipiliin na natin ang paraan ng Diyos. Pagkatapos nito ay tinawag po ni Jesus ang kanyang mga unang disciples or mga unang disipulo, mga mangingisda or mga fishermen. Yan, sina Peter, yan, sina James and John, di ba? Wala silang mataas na posisyon, wala silang special training sa ministry. They were not any part of the family of the Pharisees or law, di ba? Wala silang special training sa ministry, pero may isang halagang bagay sila, ay handa silang sumunod or they are ready to follow Jesus. Nang sabihin ni Jesus na, "Come and follow me," iniwan nila agad ang kanilang lambat. Ang lambat ay simbolo ng kanilang kabuhayan, seguridad at comfort zone. Pero they leave their comfort zone and follow Jesus. Kasi ipinapakita rin sa huling bahagi ng passage na si Jesus ay nagturo, nangaral at nagpagaling. Hindi lang siya nagsalita ng salita ng Diyos, ay kundi ipinakita niya ito sa gawa, at ito sa larawan ng isang buhay na tunay na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. So, what we've learned in this scripture, kung ano yung lesson na gustong ipahiwatig po ng ating Panginoon. Number 1 ay tinawag tayo ng Diyos kung nasaan tayo ngayon. Di ba? Hindi niya hinihintay na maging perpekto. Tandaan nyo, hindi tayo hinihintay na maging perpekto tayo, kundi tinawag niya tayo habang tayo ay nasa process or in progress. Di ba? Pangalawa, ang repentance ay may kasamang action. Kung tunay na pagbabago ng puso ay makikita ito sa ating desisyon or sa ating choice, 'di ba? Sa choice ng ating pamumuhay, 'di ba? At pangatlo, ang pagsunod kay Jesus ay may kapalit na purpose. Tandaan po natin, mula sa fisher of fish, 'di ba? Ginawa niya tayong fishers of people. Ginagamit niya ang ating buhay para sa iba. So, ang tanong, di ba? Ang tanong ngayon ay hindi kung tinatawag ba tayo ni Jesus dahil malinaw na tinatawag niya tayong lahat. Ang tanong ay ano ang ating iiwan para tayo ay sumunod. Maari ito ay kasalanan, di ba? Takot, pride, or comfort zone. Pero tulad ng mga disipulo ng ating Panginoon, yan, kapag sinabi natin ng yes, 'di ba? Kung sinabi natin ang yes, 'di ba? Yes no word, ay gagamitin ng Diyos ang ating ordinaryong buhay para for an extraordinary purpose sa ating buhay. So tayo po'y manalangin. Lord, Panginoon, Jesus, 'di ba? Salamat po sa inyong tawag sa aming mga buhay. Turuan niyo po kami, Panginoon, magrepent. Talikuran po ang aming mga bagay na mahadlang sa aming pagsunod sa inyo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, na pusong handang sumunod. Lord, kahit hindi malinaw ang lahat, gamitin mo ang aming buhay upang maging liwanag at daluyan ng inyong pag-ibig sa iba. Ito po at sa madalangin po namin sa matamis sa pangalan ni Jesus.
Amen at amen. Muli po, magandang umaga po sa atin and God bless us all.